Yon, good morning mga ka-fishing. So, ngayon may content tayo about sa farm, native farm chicken ng aking tiyuin. So, papakita ko po sa inyo yung mga unique na design niya, kung paano niya ginawa yung mga disenyo ng kulungan, ratio ng mga manok sa isang kulungan at landscape, paano niya ginawa at procedure niya kung mag-separate ng mga sisiw sa mga malalaki, tapos yung mga disenyo katulad yan, bulubundukin yung lugar nyo, so may idea kayo. So ang mangyayari, itutour ko po kayo mula dito sa bahay hanggang doon sa kanyang farm. So yun, kasi magmumotor tayo. So ang mangyari, bibidyo natin papunta doon. Accessible naman po ang kanyang farm. So yun, let's go. So yun na mga fishing, papunta na tayo doon sa lugar ng farm ng ating tiyuin. Mula dito sa bahay, ito yung madaanan natin. Papunta doon sa kabila. Bali yung sinasakupan po ng area na yan, ito yung sinasakupan ng area is yung buong burol na yan, mahoganihan, manggahan, mix na yan dyan, niyugan, ganun. Tapos yung area ng farm is ito hanggang doon sa dulo, hanggang doon. Tapos ito yung papunta na doon sa ibabaw. So let's go, puntahan natin doon yung mismong farm. Yun. Ganito po yung sitwasyon dito sa probinsya namin. So total dito na tayo, kaya i-document natin tong farm ng aking tiyuin, para na kung magka-idea kayo at gusto nyo rin mag-business balang araw ng native chicken, may idea kayo, kontakin nyo lang siya, pag-usapan nyo yung mga disenyo. Kayo na po bahala mag-usap sa kanya, bisitahin nyo po siya. Ayan. Yan po. So dito na tayo. Maganda po yung daanan dito sa kanila. Yan. So ito yung farm entrance nya. So may plano pa yan dyan. Dyan po nalagyan niya ng ang pangalan ng farm, Papa Picoy Native Chicken Farm. Yan po. Ito, pagpasok dyan, tutur ko po kayo sa kanyang mga disenyo ng kanyang simula sa mga sisiw na side, ilang piraso yung laman sa isang kulungan, at saka yung sa mga malalaki. Yan. So mga kamigs, simple tayo, dito tayo sa nagtrabaho tayo sa labas ng bansa, para na pagdating natin na nag-for-good tayo, mag-isip tayo ng mga business. So isa po itong magandang halimbawa, kasi yung aking tiyuin is ex-seaman din siya. So nagplano siya, at ito yung kanyang na
plano. So papasok na tayo. Bali simula dito sa ibabaw hanggang dun sa baba, yun na lang ang gagawin natin. Yun. So ito yung Papa Picoy Native Chicken Farm ni Junjun Perbes. Yan po. So kung may mga katanungan kayo, mamaya ilagay ko lang po sa description sa baba, pati yung contact number. Pwede nyo po kontakin siya. Kukuha kayo ng plano, bibigyan niya kayo mula pipings, sa watering, lahat. So pag-usapan nyo na lang kung paano nyo siya gusto nyo yung disenyo na to sa mga maburol, ma-slope na mga farm. Ito yung kanyang disenyo. At nakakonect po ito ngayon sa isang school dito sa Iloilo. Sila po yung nag-facilitate ng mga hybrid na mga magagandang klase ng native chicken. So ito po siya. Ipakita ko kayo. Ikutin ko po kayo. So far ito, nilalagyan nila to ng mga sisiw. Yung mga tawag nito, yung medyo malalaki na, ilang months na siya. Yan po. Ito yung disenyo. Yan, gawa po to sa tubo. Yan. Tapos may sa ibabaw din. Yan. Pag sisiw ka pa, dyan ka ilalagay. Pag lumaki ka na, dito ka na sa ilalim. Hanggang sa pangbinta mo na. Yan. Hanggang sa kukuhanin na siya ng buyer. Yan po. Ganyan. Puro sisiw yan dyan. Pag malaki na, ibaba sa ilalim. Yan. So yun. Diba? So ang disenyo po na to, ito po siya. Hindi pa to buo. Yan. Ito siya. Makikita nyo po. Yan po siya. Ganyan yung mga disenyo. So tubo lang po to siya. Tubo. Pero yung sukat nito, kayo na lang po mag-usap ng aking tiyuin. Bigay ko po yung number sa baba, description. Yan po. Bali ito po ay isang moderno na pamaraan ng pag-alaga ng native chicken para na masubaybayan nyo yung paglaki. Tapos ito po yung disenyo ng kanilang pakainan. Yan, gawa po to sa PVC. Yan. Ito po yung kanilang patuka, lalagayan ng patuka. Sa kanya din po yan lahat na disenyo. Disenyo niya rin po yan. Tapos ito yung bago tayo papasok, maghugas tayo ng kamay, disinfect tayo. Yan. Pag may nagbisita, mga paglagay ng pagkain, ng tubig, mga gamot, dyan sila na gumagawa. Yan po. So iikot na kita. Ikot na po kayo dito sa may kanyang farm, sa mga kulungan. Yan po. Yan, isang batch din sila niyan. So kung isipin, 2, 4, 6, 8, 9. 9, 2, 4, 6, 8. Palagay ko, tig 12 ang lagay, ang per head nilalagay dito. 12 piraso. Yan po. Yan. Makain na sila. Yan siya. So ito yung disenyo sa unang stage, kasi mga sisiw yan ilalagay dyan. Tapos pag medyo malaki na, ilalagay sila sa baba. Get yung mga kamegs. Ang ganda, diba? Amazing. Ito tamo yung may mga maliliit na yan. Sinisiperate nila yan. So maliit ito, malalaki na siya. Tapos yun, maliliit na naman, sisiperate nila. Ayan siya. Ang dami, diba? So ang disenyo nito, may sukat na po yung aking tiyuin dyan sa paano gagawin. Yan po. Kailangan naka-hit siya para na hindi tatagos yung init ng araw. Isolation.
Yan siya. Tapos kung ano yung slope ng lupa, kakahagdan-hagdan po yan. Yan siya. Yun. Para mag-less yung inyong tawag nito, inyong cost ng pagpagawa. Tapos may mga drainage. Yan siya. Yan. Tapos maintain yung kalinisan niya. Yan siya. Kanal na yan. Yun. Di ba? Nakita nyo? Ito na siya. Pag maliliit pa, dito siya ilalagay. First stage niya. Pag medyo malaki na, ibababa siya sa baba. Yan. So, mula dito, mula doon pala, hanggang dito, ganun yung procedure. Pakita ko mamaya sa inyo yung kanyang malalaki, yung mga breeder doon sa baba. Para makita nyo rin yung ratio. Kung ilang inahin sa tandang. So, ito lang talaga lahat, no? May maliliit siya. Tapos tingnan mo yung slope ang paggawa. Nakahagdan-hagdan. Tapos maintain yung kalinisan talaga. Yan. Ito yung moderno ng pag-alaga ng native chicken. So yun na nga mga kamigs. Kung nagbabalak kayo sa pag-for good nyo na magnegosyo ng ganitong klase ng native chicken, ito yung aking tiyuin, guarantee. Disenyo niya, pwede niya po kayo i-guide kung saan yung location nyo. Bigay niya sa inyo lahat yung kaniyang sukat. Kayo na lang yung mag-apply doon. Yun. Yan, diba? Pag maliit pa, yan siya. Yan siya. Oh, pag malaki na, nandyan na siya. Oh, tingnan mo. Hindi natin mga kamigs maiwasan yung mga may magkakasakit. Normal po yun sa tawag nito. Sa nag-aalaga ka ng native, may mortality. So, ang iwasan natin dyan, yung hindi sobra na mapatay. Yung kanyang mamatay na mga sisiw. Kaya kailangan malinis talaga ang lugar. Yan siya. O, kung makita mo, may ano pa siya doon, gansa. O. Diba? May mga gansa siya. Yan. So, ilang piraso to? Dito sa harapan. Simula doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ganon yung maproproduce na manok na mga sisiw. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung itlog, incubate, tapos ilagay dyan sa maliliit na yan, sa ibabaw. Pag lumaki na, ililipat dito. Yan o, dami na nga sila o. Pag kaya na, tapos yung sahig pala nito mga kamigs, ang sahig nito is gawa sa darak. Nalagyan nila ng darak. Sa ganon ma-maintain yung dryness ng sahig niya. O, tingnan nyo, pagkaraming sisiw. Diba? So, ang total heads na malagay dito mga kamigs, siyempre nagsisimula pa lang, nasa 2,560 na ulo. Malalaki na yan. Hindi pa kasama yung basta total ano yan, hindi pa kasama yung mga breeder doon. Mga maliliit lang. Yan siya. Tapos sa watering system niya, yan, ito yung sinasabi ko. Yan, lahat yan nakaabang na yung watering system niya. In case na mag fully operation na talaga to, running water siguro ang titira nila dito. In may ano lang ha, running water na. Tapos babalik yan doon sa system, ganun. Hindi lang natin sure ha. Pero maganda yung pagka disenyo talaga. O, tingnan mo, native po yan. Wala po yung halo na 100% native. So kita nyo na mga kamigs. Tapos yung mga isolation, tubo lang to. Tapos tubular, colorop. Ang ginamit nila colorop. Yan, kasi mabibend-bend mo siya. Bali hindi to tinipid na mga disenyo.
Kasi for long time use. Saka dagdagan pa rin nila. Dadagdagan pa. Continue pa rin yung construction. Kasi nga may potential mga kamigs. So kung mag for good na tayo, alam na, may isa na tayong hint kung anong gagawin natin. Yan o, ang mga sisiw o, puro native lahat yan. 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 Native chicken eh, magkano na ngayon yung native chicken sa atin mga kamigs? Ang dami, diba? So magandang investment to sa pag-retiro natin doon sa ibang bansa. Simula sa palit-liit hanggang na makup up mo. Ito oh, medyo malalaki na. Yan oh. Yan. Medyo malalaki na sila. Yung iba nakakawala eh. Yan. Basta ganun mga kamigs ha, ang disenyo. Pag maliit pa sa ibabaw, pag medyo malaki na, nakaya nila, dito na sila lahat sa ilalim. Cycle. Yon. So pupunta tayo ngayon doon sa mga breeder. Pakita ko yung ratio naman ng mga breeder niya at disenyo ng kanyang kulungan. Kasi ito, disenyo lang to. Pag may na-produce na kayo mula breeder na mga sisiw, yang yung disenyo niya. So may tao dito na siya yung taga-bigay ng patuka, tubig, ganon. Bali pag patuka, hindi muna nila nilagyan ng tubig agad. After 30 minutes saka sila magbigay ng tubig. May procedure po sila. O, diba? Maliwalas yung lugar oh. Oh. Walang amoy dahil nga sa darak ng palay ang ginamit. O, diba? Ang gaganda oh. Oh. Yan mo. Yan siya. Diba? Ito po yung bahay na aking tayuin. Yung dito talaga siya nagtayo ng bahay niya for the purpose na mag tayo siya nitong native chicken farm niya. Yan. So pakilala ko po sa inyo yung aking tiyuin afterwards. So dito na tayo mga megs. Pakita ko na sa inyo yung kanyang breeder. Yan po. Ito pala yung area, di ba? Maliwalas. Basta i-maintain nyo lang yung kalinisan ng lugar. Yan po. Yan yung mga assistant dito. Yan dyan. Ang lawak po nito. So marami pang ilalagay dito balang araw. Kumbaga kakasimula lang. So medyo alalay lang muna. So ito na. Dito tayo sa mga breeder. Pakita ko muna sa inyo yung construction. Yan, nakakolorop. May net dito para sa sobrang lamig at expose sa araw. Pero ang ginawa niya, sa ilalim siya ng mga puno para ma-minimize yung init ng araw. Yan siya. So pagpasok dito, ito agad makita nyo na bungad oh. Yan. Isa lang siya nakadesinyon nito, nakahilis. Hindi naka-straight, hindi nakahilis. Kahilis siya. Yan po. Siya din nakakaalam kung paano niya, kung bakit ganito. Ano? Nakahilis siya. Yung farm niya. Yan. Diba? Gamit pa rin sa tubo at saka tubular ang kanyang construction. So ito, dito 3 inahin sa isang tandang. Ito 2. Pero ang makikita natin dito mamaya kung ano talaga yung yan, ratio niya. Mayroong 5:1.
Kita mo, native na native to mga kamigs, oh. Yan siya. Saka may mga itlog na pati, oh. Tingnan mo yung itlog. So ikukulikta nila yan mga kamigs. Kukuliktahin nila yan. May collecting sila na araw na pangkuliktahin. Ilalagay sa incubator. Yan, kung gusto nyo magpadami. Ito naman 7:1. Yan po. Tingnan ba natin? Yan, oh. Mga inahin niya, oh. Yan. Yan din, oh. Ganun yung mga paraan niya. Bali, kung may mangitlog kahit dyan lang sa gilid, kukuhanin, kuliktahin yan. Tapos diretso agad sa diretso agad sa ito, mga mortality niya. Yan. Matay na siya. Yan. So ibig sabihin 7:1 ang ratio. Oh, tibay ng pagkagawa. Tapos darak ng palay. Yun, oh. Ang itlog na to, 2 piraso. So kukuliktahin nila yan mga kamigs at ilagay sa sa incubator. Yun, oh. Oh. Tama yan, oh. Diba? Ang lamig pati ng lugar. Yan. Pure native chicken. Yan. Ito, tapos ito yung kanyang watery system niya. Yan. Yan, oh. Watery system niya, pakainan niya. Yan. Yan. Tapos dito may pupunta dito na mga taga-paralan para mag-OGT. Sila po yung nag-i-immunize dito, magdadala sila ng mga gamot. Nakalink kasi ito sa school, isa sa mga big university dito. So, ito yung kanilang feeds section, budiga nila. Yan po, daming mga yan, oh, mga pinapakain sa kanila, feeders fillet, Philippine native chicken. Yan ang nagsusupply dito ng kanilang patuka. Diba? Yan po ang kanyang patuka niya. So next, pasok tayo dito. Bali, isa pa lang yon. Ito yung source ng breeder niya. Ano? Yung iba nakakawala. Oh, tama, kumitlog na lang dyan dito. Diba? Oh, yan. Ganon din yan kung anong disenyo doon sa taas na pinakita ko. Yung mga hollow blocks nakatagilid. Yan, may explanation din doon kung bakit ganon ang ginawa. Oh, diba? Oh, diba? Yan siya. Mga native chicken. Oh, kita mo yan mga kamigs. Bakit nakahilis yan siya? Yan ang mga unique. So dito may pupunuin na naman siya. Kukuha na naman siya ng bagong material, ilalagay dito. Yan. Ganun lang po mga kamigs. So araw-araw yan kukuliktahin, or every 4 days kukuliktahin nila yung mga itlog. Pag nakulikta na, ilalagay sa, oh yan, oh, pinapalabas na, oh. Oh, itlog. Oh, giligid-ligid lang. Oh, mga itlog, oh. Yan. Ito din, oh. Oh. Oh, diba? So kung may mga katanungan kayo pagtapos nitong video na to, at saka oh, yun, oh. Itlog, oh. May mga marka na. Yan, oh. Oh, ito lang, ah. Nagtatapon-tapon lang.
Ganyan siya. Ganito itsura niya. Mga kamig. So tayo ba lang mga OFW, kung napag-isip-isip natin yung ganitong sistema, so pwede natin makontak yung aking tiyuin at i-explain niya sa inyo yung procedure niya, sukat niya. So yung mga breeders niya mga kamigs, ito yan, isang set, dalawa, saka yan, tatlo. So kung anong makulikta niya dyan, ipunin at saka ilagay sa incubator. So itutur ko kayo dito bago tayo magtatapos. Itutur ko kayo dito sa palayan ng aking lola. Yan. Mula doon hanggang doon sa kabila, hanggang doon sa kabila sa binaba natin, hanggang dito. Yan po yung kabuuhang farm. So balang araw mag-extend siya dito. Yan. So kung mayroon kayong mga plano sa ating pag-end ng ating mga kontrata dun sa labas ng bansa, at saka may tawag nito, may bala kayo na magnegosyo, yan po, may bala kayo na magnegosyo, magsimula ng maliit-liit lang. Siyempre yung iba mahilig sa mga mag-alaga ng mga hayop. So ito na po, ito na po yung chance. May hint na po kayo. Hindi lang sa fishing tayo magko-content. So sa future naman na hindi habang buhay, dyan tayo sa ibang bansa magbabanat ng buto. So mag-ipon-ipon na tayo para at the end of the day, pag may plano tayo, nag-for good na tayo, matanda na tayo, mayroon tayong pagkaabalahan. Siyempre hanapin ng katawan natin yung trabaho natin sa labas ng bansa. So kahit konti-konti lang, ito, di ba? Siya, ex din siya na seaman. So nag-ipon siya para makapaproduce siya ng ganito. Yan, hanggang doon. Itaas na yan. So malawak pa yung space niya. At nagbabalak pa na extension ng extension. Kasi nga sa demand. So dito sa Panay, talagang kulang na kulang yung native chicken na supplier. Kasi mayroon kami ditong mga restaurant na nangangailangan ng native chicken. Dito sa Iloilo, mayroon litson manok na native. So ang demand niyan, sinabawang manok native. Yun ang masasabi ko mga mix. So ngayon, nagsisimula pa lang ng pakilala na hindi lang tayo aasa sa mga dressed chicken, exported, imported. So tangkilikin din natin yung ating mga sariling native chicken, di ba? Yun. So yun ang masasabi ko. O, di ba? Ganda ng lugar. Wala akong masabi sa lugar. Itlog. Umiiti lang siguro yung mga nakawala na mga manok dito. Yan po. Yan. So may ano rin siya dito. Gansa. Gansa. Yung pinapakain nito, mga talbos ng saging. Yan, mga feeds. Anong feeds o talbos ng mga dahon-dahon dito. Agwa, ano ba yung tawag ng tanim na yon? Gigilingin yon at saka hihalo sa pagkain nila. Tingnan nyo. Yan. Nag-aalaga din siya ng baboy. Kaso nung ISF ba yon? Kung naalala nyo. So pinag-dispose niya bago maglala pa yung mga sakit ng ISF dito sa Pilipinas. So yan. Yan po. Pero bubuksan niya ulit yan. Kasi may nakausap na siya. Magbibigay siya ng bagong material, mga hybrid na mga baboy. At padamihin dito na lugar. So ito pa lang na-construct niya. Siyempre maliit pa lang ano. So yan pa lang ginawa niya.
So yun na mga ka-fishing. Sana may mabigay rin ako na inspirasyon sa inyo pag tayo ay nag for good na bilang OFW. So ito isa lang to na mga plano natin na kung balak mo mag native farming, native chicken farming, ito isa na to na pagkakataon na mabigyan kayo ng mga hint anong gagawin, location. Hindi naman pwede na sa city ka nakatira tapos native chicken yung ano mo. Siyempre maghanap tayo ng katulad yan. Bibili ka ng lupa. Ini point of the Philippines na alam mo may potential sa native chicken. So pwede kami mag-supply, yung tiyuhin ko pala, pwede mag-supply ng native chicken sa inyo. Kayo na lang po bahala na magkausap sa kanya. Contact. Bigay ko lang yung link dyan sa baba, description. So, yun mga ka-fishing. Sana may makakuha rin kayo ng mga idea about sa native chicken farming. Yun. So, hanggang sa sunod, this is Mig Fishing. Kung nagustuhan nyo po yung aking video, content ngayon, papalo na lang. At saka rin sa aking YouTube na page, YouTube na account, Migs Fishing, at saka sa akin din na Facebook, Migs Fishing. So maraming salamat. Hanggang sa sunod natin na mga video, doon na naman sa Qatar. So fishing na naman doon. So ito, bago ko babalik, dinanan ko to kasi isa itong privilege sa atin na magkaka-idea tayo sa native chicken farming. Hindi lang na pag for good natin gagastusin yung pera kung saan hanggang matapos, hanggang wala tayong makita sa ating pinahirapan sa ibang bansa. So yun mga ka-fishing, hanggang sa muli, bye bye.